Sa wala ng ating CCN, FBI, Central Communication Network Incorporated, pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan, CCN News Filipino News Channel TV 83. Philippine Standard Time, ganap ng alas 3:48 ng hapon. Alas 3 sabi ko yun, no? 3:49 p.m. Ngayon po ay, anong petsa ngayon? Ngayon po ay Hulyo 29, 2025 o July 29, 2025. Abay, meron na lamang tayong 155 araw. 155 days na natitira sa taong 2025. Sa pangalan po ng aming executive producer, walang iba kundi si Mr. Mads Pangulima, samahan niyo po ang iyong lingkod sa pang-Martes na edisyon ng programang Tayo Maglakbay. Simpilang ito ng CCN News Filipino News. Siyempre, ang balitang Tayo Maglakbay ay kinapapalooban ng mga bahaging kagilagilalas mula sa research ni Arnel J. Medina. May bahagi din tayong mga kwentong word mula naman sa panulat ni Ronel Nico Bihalos, ang kanyang na-research, ang kanyang inihanda. Teenager o batang-bata, muntik nang mamatay dahil gulay at laxativis. Ano bang laxativis? Ano ba basa dito, Nelson? Laxativis o laxativis? Lang ang kinain sa loob ng 2 linggo. Kasi gusto niyang pumayat eh. May mga bahagi rin tayong akalain mo mula naman sa research ni Annabel Obenbiahe. Bakit ba, Nelson, na-imbento yung helmet ng motorsiklo? Sabi niya, neurosurgeon ang nag-imbento ng helmet. Anong dahilan kung bakit na-imbento niya yan o inimbento niya yan? May bahagi rin tayong anong nangyari noon mula sa panulat ni Marlo L. Aligre, at ganun din yung ngayong araw na ito mula naman sa panulat ni Fernando B. Castro. Ito'y nakapaloob sa balik gunita sa kasaysayan ng ating bansa at balik gunita sa kasaysayan ng ibang bansa. Basahin niyo po yung mga yung nobela na sinulat ni Ronnie Emalos, ang kanyang nobelang pangatlong labas na, Bubot na Bayabas. Nelson, basahin mo yan para matuwa ka. At yung bahagi ang sinulat naman ni Ronnie Halos sa pahayagang PM ay ang sinulat niya namang nobela ay Ploserpida. Sino ba itong Ploserpida? Ang ganda ng kwento nito na nasa 76 na labas na, Nelson. At ngayon, dakuan na natin ang headline ng pahayagang Filipino Star ngayon. Narito yung headline, Pangulong Marcos, mahiya naman kayo! Bakit niya sinabi yun, Nelson? 20 piso bawat kilo ng bigas ilulunsad na nationwide. At yung pangatlong balita, biro ni Pangulong Marcos, Torre, bagong kambyon. Ay ba, Pangulong Marcos nagbanta sa congressional insertions. Sa iba pang balita ng pahayagang Filipino Star ngayon, Escudero, Senate President pa rin. Aba, talagang hindi natinag, siya pa rin Romualdez, House Speaker pa rin.
Ayan, zero billing, pasyente wala nang babayaran sa DOH hospitals. Habulan, umabot sa expressway. 8 o 10 preso pumuga sa Batangas Jail, 8 arestado. Hindi ko pa pala naikabit yung aking headset. At yung Letra Talks ni Alfred Roche, sabi ni dito sa drawing, si Tori sa drawing, it was your fault dahil ikaw ay nag-report. Sabi naman nung kaharap niyang si Basti marahil lang tinutukoy, hoy! Never kita hinamon. Sabi ko lang, gusto ko manggulpi ng unggoy. Unggoy ka ba? Ang lakas talaga ni Basti, ano? Sa balitang taartit, sabi ng mga DJ sa FM station, katambal ni Tom Angelica napapayag sa pelikulang tungkol sa annulment, yung Hiwalayan Blues. Pinoy fans hindi palimot ang kasungitan ni Park Soo-young. Kaya mga Koreano, hangang-hanga kayo dyan, pero may mga masusungit din pala sa kanila. Ayaw talagang pakabog kay Heart Pia, rumampa rin sa SONA. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, may panawagan nga pala uli si Nelson. Diyan sa bahagi ng Nelson, saan yun? Batasan ni Hills, may posting pumutok. Panawagan sa Meralco, exact location niya, Nelson. IBP Road o Constitutional Road. Yan. Tabi ng Shell o gasoline station. Petron. Malapit sa Petron. Ayan, malapit sa Bumbero. Ayan, oo. Kaya, Meralco, panawagan po. Tignan nyo po yung poste ng kuryente dyan. Pumuputok po yan. Kaya si Nelson po medyo kinakabahan. Baka magkasunog. Paalala po yan Nelson andito. Wala na ng ilaw. Bago natin basahin yung ilang mga balita o detalye ng balita, meron tayong natanggap na panawagan. Binabati natin, nakaredy na ba? Binabati natin, katulad ng ginawa ni Nelson, pinababati po ng Hipilang CCN News Filipino Views. Happy birthday po kay bagong senador Dante Marcoleta. Isa pong IEC yan. Kailan lang, Nelson, nag-celebrate sila ng anniversary at hindi mo lang alam, birthday ko yun. July 27, 65 na po ako. 65 na po. Ang lingkod, hindi ko makalimutan yan sapagkat panahon yan o araw yan ng anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Pagbati mula kay Nelson Andicio at sa himpilang ito ng CCN News Filipino Views. Happy birthday, Senador Rodante Dante Marcoleta. Ay, panawagan natin. Sinidat, inaantay ako sa DSWD kasi sabi niya, nakagat ako ng pusa niya. Imbis na 3 beses lang akong pumunta sa San Lazaro para magpa-injection. Naging 4 kasi nung Biyernes, tinamad akong pumuntang madaling araw. Lakas ang ulan Nelson, nandito kasi studio noon pumunta ako 2:00 na ng hapon, cut off na. Kaya, ang punta ka lang, na-injection ko, Martes, Sabado, at ngayon, na-injection na ako uli, huling injection. Unang injection, kaliwat kanan sa balikat, isa sa braso, at yung huli, 2 sa harap ng hita. At nung Sabado, 2 sa magkabilang braso, at ngayon, 2 uli sa magkabilang braso. Natapos din. Panawagan muna tayo. Tinatawagan ng pansin ng ina ng batang lalaki na si Franz Kit De La Torre. Baka ano-ano ito nung tiya ko. Si Bonifacio De La Torre na namatay na. Na si Lona May De La Torre na ibinigay ng kanyang ina nung siya ay 5 taong gulang. Hindi lang 5 taong gulang 5 araw na gulang pa lamang kay Mrs. Teresa Di Pulo noong Hunyo 1, 2016 o June 1, 2016 sa tahanan ni Miss Lona May De La Torre sa Barangay Paho, Lapu-Lapu City, Cebu.
o Lapu-Lapu, Cebu City sa ganap na alas 5:29 ng 25 ng hapon. Sa ngayon, ang bata ay nasa 9 na taong gulang na. Malaki na yung bata. Dati, 5 araw na taong gulang lang. 5 araw na gulang lang. Ngayon, 9 na taong gulang na siya at hindi na kinuha pa ng kanyang ina. Ang nasabing bata ay nasa pangangalaga pa rin ni Mrs. Teresa De Polo na nakatira sa Galeria de Binondo Condominium Unit 1403 o 1403 Granary Tower M. de la Industria Corner, Numancia Street, Binondo, Maynila. Mangyari po lamang makipag-ugnayan kina Mr. J.R. de la Puente, City Government Department Head 3 o kay Miss Girly F. Olnido, Social Welfare Officer 3 ng Manila Department of Social Welfare o MDSW, Manila o City of Manila Hall o Manila City Hall o tumawag sa telepono bilang code number 02-531-03-288 o sa cellphone number na 0921-2764613. Ulitin natin yung number, code number 03 o 02, kadalang landline 531-03288 at ang cellphone number nung binanggit na Mr. J.R. de la Puente, Miss Girly F. Olnido, ang cellphone number ay 0921-2764613. Salamat ng marami sa nag-abot ng panawagan. Nakatulong po tayo sa ating mga kapatid sa paglilingkod. Dakuan agad natin yung detalye ng balitang Pangulong Marcos, mahiya naman kayo. Ano ba yung tinutukoy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Ito yung detalye ng balitang yan mula sa panulat ni Malo Escudero at Gemma Garcia. Detalye ng balita, mga nagnakaw sa flood control projects, mahiya naman kayo. Aba, yun pala yung pinagsabihan ng ating Pangulo. Ito ang matigas sa banat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal at kawani ng gobyerno na nagnakaw ng pondo ng flood control projects sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA sa Batasan Complex kahapon. Ayon sa Pangulo, sa kanyang pag-inspeksyon sa naging epekto ng habagat, mga bagyong Krising, Dante at Emong, ay kitang-kita niya na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho habang ang iba naman ay guni-guni lang. Huwag na po kayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto tulad ng mga kickback, initiative, irata, SOP, at for the boys. Kaya maldala sila sa mga beer house, mga sa bar, sabi ng Pangulo. Kaya sa mga nakikipagsabuatan para kunin ang pondo ng bayan, nakawi ng kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kababayan o kabahayan nating naanod o nalubog sa baha. Mahiya naman kayo, puro mahiya. Lalo na sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo. Utang. Parang nagbura yun. Utang na ginawa ninyo na binulsan ninyo lang ang pera banat pa ni Pangulong Marcos Jr. Iginiit naman ng Pangulo, iginiit naman ng Pangulo na hindi na ito mauulit pa dahil agad na magsusumiti sa kanya ang Department of Public Works and Highways o DPWH na mga listahan ng mga flood control projects kada rehiyon o kada region o bawat region na sinimulan na o nakompleto na sa nakalipas na 3 taon. Ipinagutos ni Marcos sa Regional Project Monitoring Committee ang pag-eksamin ng listahan ng mga proyekto at magbibigay din ng report sa mga hindi natuloy na o natapos na proyekto at maging ng mga aligasyon ng ghost project. Pag sinabi pong ghost project, sinabi gawa na yung tulay na ito, yung pala wala yung tulay. Ipapublish na rin ang mga listahan at isa sa publiko ito para masaksihan ang mga proyektong ito at malamang masuri ang listahan at magbahagi ng kanilang nilalaman para makatulong sa investigasyon. Kasabay nito,
Magkakaroon din ng audit performance review kaugnay sa mga proyekto para masuri at masiguro kung paano ginastos ang pera nito. Siniguro naman yung Pangulong Marcos na sa mga susunod na buwan ay makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, maging ang mga kasabwat ng mga kontratista sa bansa para malaman ng taong bayan ng buong katotohanan at kailang may malagot sa naging pinsala at katiwalian. Nagatid sa ating oras, ganap ng alas 4:02 ng hapon, Philippine Standard Time. Dakuan muna natin ang bahaging akalain mo mula sa panulat ni Annabel Obenbiahe. Ito na, pakinggan mo ito, Nelson. Neurosurgeon ang nag-imbento ng helmet. Ito. Ang helmet ng motorsiklo ay naimbento ng isang neurosurgeon na nag-alaga sa isang opisyal ng British Army matapos itong maaksidente ng malubha sa motorsiklo. Ibig sabihin, wala siyang helmet. Kalaunan ay namatay ang opisyal. Kaya naisip ng nag-imbento ng helmet ng motor dahil naging karanasan niya yung kanyang kaibigan o yung opisyal ay namatay dahil nagmaneho ng motorsiklo na walang suot na helmet. Kaya simula noon, nagkaroon na ng mga helmet ang motor at saka ginawang batas na kapag ikay nasita ng pulis o ng traffic aid, wala kang helmet, huli ka. Pero may lugar sa Tarlac, Nelson, hindi ko lang maalala kung saan sa bandang Tarlac, bawal na naka-helmet kasi usong-uso nung panahon na yon. Buhay pa si Greg Soto III noon ng DWDD para malaman nila yung mga riding in tandem. Kaya may isang barangay lang naman yata doon sa Tarlac na kailangan pag dumaan sa barangay na yon na may mga checkpoint marahil. Basta yung lugar na yon siguro maraming nadali ng riding in tandem, kailangan hubad yung hubad yung helmet mo. Naalala ko si Mangundang ng Taytay Rizal. Kwento niya kay Bonifacio, yung hindi nanalong tumakbong senador. Sabi niya, saan ba ako lalagay? Nung nasita ako kung bakit naka-helmet ako, sabi, kailangan naka-helmet. Kailangan walang helmet. Nung nag-helmet naman ako, inuuli naman ako, ba't ako naka-helmet? Ayan, sabi, para kay si Dolphy na nung may nakita siyang may nag-aaway, lalaki at babae, sinita niya. Nadawit pa siya, nadamay pa siya kasi mag-asawa pala yung nag-aaway. Second time, may nakita uli si Dolphy ng ganong pangyayari. Ganon din, lalaki at babae. Hindi niya na sinita kasi iniisip niya baka mag-asawa pa rin. Pero ang nangyari naman, naisip na baka kasangkot sa kasalukuyan pang hold up yung babae. Tinitignan niya lang, sabi ni Dolphy, saan ba ako lalagay? Ayun, eto. Balik tayo sa ilang pang mga balita sa araw na Martes, ika-29 ng Hulyo taong 2025, alas 4:05 ng hapon. Dito tayo sa balitang Torre. Biro ni Pangulong Marcos, Torre, bagong kampiyon. Detalye ng balitang ito mula sa panulat ni Malo Escudero. Detalye sa boxing match kay Baste. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay natawa sa kanyang sariling biro matapos ihahanay si Philippine National Police o PNP Chief General Nicolas Torre III sa mga Pinoy o sa mga Pilipino na champions sa larangan ng sports. Sa kanyang zona kahapon, inisa-isa ni Marcos o ni Pangulong Marcos ang mga Filipino na nakilala dahil sa sports at nagbigay ng karangalan sa bansa. Una niyang binanggit ang pangalan ni dating senador at World Boxing Champion Manny Pacquiao na nagawang itabla ang pinakahuling laban sa mas batang boksingero sa Amerika. Una rito, pinuri ni Marcos ang Philippine Sports Commission at ang PAGCOR na sumusuporta niya sa mga programang pampalakasan o pang sports ng mga atleta sa buong bansa. Dahil sa mga ito, ang ating mga kabataan ay maagang namumulat sa sport o sa palakasan, humuhusay at tumataas ang kumpiyansa o yung believe sa sarili. Sumusunod sila sa yapak
ng ating mga kampiyon sa world-class athlete kagaya ni Senador Manny Pacquiao, ni Hedelin Diaz at Kaloy Yolo, Ira Villegas, Nesty Petesio, AJ Obiena, Alex Eala, ang Paralympian natin, Ani Marcos. Sa huli, sinabi ni Marcos na isama na natin yung bago nating kampiyon na si PNP Chief General Torre III. Makikitang napatayo at tumawa si Torre matapos mabanggit ng Pangulo ang kanyang pangalan. Matatanda na diniklarang panalo si Torre na dapat sana ay boxing match nila ni Acting Davao Mayor Baste Duterte Kamakalawa matapos hindi ito sumipot dahil bumiyahe sa ibang bansa o sa bansang Singapore. Philippine Standard Time, ganap ng alas 4:07 ng hapon. Dito naman tayo sa bago sa balitang Marcos nagbanta sa congressional insertion. Dakuan muna natin ang bahaging yung bahaging kagilagalalas mula sa panulat ni Arnel J. Medina. Ito, Nelson, magugulat ka rito. Isang bayan sa USA o sa United States of America, may eleksyon ng mga pusa na tumatakbong mayor. Grabe ito, ha? Matindi ito, ha? Sabi ng tatay ko, ano grabe? Sugod tayo sa ospital. Pusa, ha? Isang kakaibang eleksyon ang kinatutuan ngayon ng isang komunidad sa Somerville, Massachusetts, USA o United States of America. Ang naturang eleksyon para sa posisyon na bike path mayor ay hindi mga tao ang kandidato, kundi mga pusa na, ano yung music na yun? na may kanya-kanyang campaign sign at political party. Ang eleksyon ay nasa pagitan lamang noon ng magkaribal na pusa na si Barry, ang incumbent, at ang kanyang katunggaling si Owen Scott. Ngunit hindi nagtagal, dumami na ang mga kandidatong pusa. Nagsimula ang lahat nang maglagay ang foreman ni Barry na si Mallory Bessett ng isang placard sa bike path para ipaalam na hindi pusang ligaw si Barry at huwag itong damputin. Kung sa aso, askal, asong talye, kinatuwaan ng placard na tila ba isang campaign poster. Hindi nagtagal, sumulpot na ang mga campaign sign para sa iba pang pusa. Pangunahing katunggali ni Barry, si Owen Scott, na tumatakbo sa ilalim ng Catalyst Party. May party pa talaga, parang politikong tao. Kabilang din sa mga kandidato ay si Pyrate, ano mabasa dito, pirate, na may plataformang More Cat Food for All. Anong tao talaga, Parang pag binoto nyo ako, dadami ang pagkain. At si Prera ng Come Meow Nest Party. Ganda na kanyang party, Ang kanyang grupo, Come Meow Nest Party. Agad na tinangkilik ng komunidad ang ideya. Naglagay na rin ng ibang residente ng mga campaign sign para sa kanilang mga alaga, kabilang na ang isang pares ng aso. Nagkaroon pa rin ng bahagyang iskandalo nang mawala ang campaign sign ni Barry. May nakawan din ng mga ng mga poster pala. Ngunit naibalik din ito makalipas ang ilang oras. Sa huling dalawang paragraph ng kwento, upang maging mas opisyal ang kunwaring halalan, kunyari lang pala yung eleksyon, may isang placard na naglalaman ng QR code kung saan maaring bumoto. Ang botohan ay magsasara sa September 5. Para sa mga residente, ang kaganapang ito ay isang meow mallows o magandang paraan upang magkaisa at magbigay kasiyahan sa kanilang komunidad. Nagkaroon ng eleksyon ng mga pusa sa bayan sa US o sa lugar yan, komunidad ng Somerville, Massachusetts, United States of America. Maraming salamat sa pagsulat. Isinulat mo, Arnel J. Medina, sa iyong kagilagilalas. Ganda, Pansamantala tayong lilibang sa Himpabuid upang bigyan daan ang ating impilan. Philippine Standard Time, alas 4:11 na ng hapon.
Philippine Standard Time, muling nagbabalik ang programang Tayo Maglalakbay sa impirang ito ng CCN News Filipino Views sa pangalan pa rin po ng aming executive producer, walang iba kundi si Mr. Mads Pangulima. Alas 4:13 ng hapon, lakuan muna natin itong anong nangyari noon mula sa panulat na Merlo L. Aligre. Ito ay nakapaloob sa balik-gunita sa kasaysayan ng ating bansa. Ano ba yung naganap noong Hulyo 29, 2024 o July 29, 2024? Security detail ni Sara Duterte Carpio, binawi ni Marbil. Ito yung balik ganita sa kasaysayan ng ating bansa mula sa panulat ni Merlo L. Aligre. Noong Hulyo 29, 2024 o July 29, 2024, sinabi ni Vice President Sara Duterte na political harassment ang ginawang pagbawi ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa 75 tauhan ng Presidential Security Group o PSG na nakatalaga bilang security detail niya. Sa sulat ni Sara, binigyan din niya na ang ginawa ni Marbil sa pagbawi ng kanyang security detail ay nangyari matapos siyang magbitiw bilang kalihim ng DepEd o Department of Education at kasunod ng paglabas ng isang video. Ito, Nelson, yung sinasabi ko kung saan makikita ang isang lalaki nakahawig ni Pangulong Bongbong Marcos na gumagamit na illegal na droga. Kahawig lang pala ito. Hindi pala si Bongbong Marcos talaga ito. Pinabulaanan niya rin ang sinabi ni Marbil na nag-request umano ang Office of the Vice President na ipo-pull out nila ang 75 PNP personnel dahil sa pangangailangan ng kapulisan sa NCR o National Capital Region kung saan pwede naman daw mag-request ng karagdagang kung kinakailangan. Bakit pa yung ano tawag dito, yung mga politika, yung tauhan pa ni Sara, yung mga nagbabantay sa kanya ang kinuha, yung mga personnel, samantalang pwede naman mag-request yung National Capital Region ng ibang pulis na hindi na makailangan tanggalin yung 75 PNP personnel ni Sara Duterte. Ayan. Balik ganita sa kasaysayan ng ating bansa. Maraming salamat sa pagdalaw ni Jerry Camsali sa impilang CCN News Filipino Views. Kami tuwan-tuwa sa iyong pagdalaw sa amin. Sa detalye naman ang balitang Pangulong Marcos nagbanta sa congressional insertion. Ang balita mula kay Gemma Garcia. Nagbanta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ibabalik ang namang panukala sa ilalim na General Appropriation Bill na hindi naka-align sa National Expenditure Program o NEP o NEP para sa taong 2026 National Budget. Sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ng Pangulo sa Batasan Complex, sinabi niya na para sa 2026 sinabi niya na para sa 2026 National Budget ay ibabalik niya ang anumang congressional insertions na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno. Therefore, for the 2026 National Budget, I will return any proposed General Appropriations Bill that is not fully aligned with the National Expenditure Program, ayon pa sa Pangulo. Banta pa ni Pangulo ni Marcos, gagawin niya ito kahit mauwi pa ito sa reenacted budget. And further, I am willing to do this event if we end up with a reenacted budget, pahayag pa ng Pangulo. Banta pa ng Pangulo ni Pangulong Marcos, hindi niya aaprubahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno. Philippine Standard Time, ganap ng alas 4:17 ng hapon. Abangan mamaya ang report ni Jerry Camsali. Dito tayo sa balitang DOH naman tayo. Pero bago sa balitang DOH, dakuan na muna natin ang bahaging mga kwentong word mula sa panulat naman ni Ronel Nico
Bihalos. Anong kanyang inihanda ng mga kwentong word ni Ronel Nico Bihalos? Teenager, muntik nang mamatay dahil gulay at laxativis. Ang basa siguro dito, Nelson, laxativis. Laxatives lang ang kinain sa loob ng 2 linggo. Ito, laxativis o laxatives? Alin sa dalawa? Laxativis. Gulay siguro to. Isang 16 anyos o 16 na taong gulang na babae sa China ang muntik nang mamatay dahil isang mapanganib na crash diet. Muntik na siyang mamatay dahil sa isang mapanganib na crash diet. Ano ibig sabihin ng crash diet? Sa loob ng 2 linggo, gulay at laxatives o laxativis lamang ang kanya kinain sa pagnanais na magkasya ang kanyang birthday dress. May damit siya maliit para sa birthday niya. Ang dalagitan na kinilala lamang bilang si May ay isinugod sa emergency room matapos biglang manghina ang kanyang mga braso at binti at makaranas ng hirap sa paghinga. Inamin niya sa mga doktor na 2 linggo na siyang nagda-diet upang mabilis na pumayat para sa kanyang nalalapit na kaarawan o birthday. Lumalabas sa mga pagsusuri na bumagsak sa critical na level ang kanyang blood potassium. Nagresulta sa kondisyong tinatawag na serious hypokalemia. Ayon sa mga doktor, ang hypokalemia ay life-threatening dahil maaari itong magdulot ng respiratory failure at biglang atake sa puso o cardiac arrest. Nasa bingit ng kamatayan si May ay kinailangan siyang isailalim sa isang 12-hour emergency medical procedure upang maisalba ang kanyang buhay. Bagamat himalang nakarecover si May at nakalabas na ng ospital, ginagamit ngayon ng mga doktor ang kanyang kaso bilang isang matinding babala sa publiko. Kaya ingat-ingat kayo sa pagdadayet nyo. Ito ay isang paalala, lalo sa mga kabataan, laban sa mga mapanganib na paraan ng pagpapapayat ng hindi kumukonsulta sa mga health expert. Sa huling paragraph ng kwento, ang kwento ni May ay nag-viral online kung saan maraming netizen ang nagpahayag ng kanilang pagkabahala. Ito ay nagsisilbing isang malinaw na paalaala na ang kalusugan ay hindi dapat isakripisyo para sa pisikal na anyo. Gulay at laxatives lamang ang kinain ng babaeng teenager kaya pumayat at magkasya ang kanyang birthday dress. Ayan, laxative, ano pala to liquid. Liquid pala to, Nelson Ayan. Ibig sabihin parang syrup. Ayan. Nagatid sa ating orasan, ganap ng alas 4:21 ng hapon, Philippine Standard Time, sa araw nito ng Hulyo 29, 2025 o July 29, 2025, araw ng Martes. Ako nagpapaabot muna, Nelson at Mr. Mads Pangulima, at sa pangalan ng CCN News Filipino News, kami po ay nakikiramay sa mga naulila ni Bonifacio Magalona. Siya po ay nakaburol ngayon sa Oro Compound, Bagbag, Novaliches, Quezon City. Sayang nga lang at sinira na ng mga may sariling kagagawan lang yung aming pinaglalamayan ng patay dyan sa Oro Compound, yung basketball court. Kaya tuloy sa bahay na lang siya nakaburol. Nelson, bali kamag-anak ito ng asawa ng bunso kong kapatid, yung mga Magalona. At hanggang ngayon, hindi pa nila nakukunan ng death certificate kasi dumaan yung bagyo, tapos dumaan yung zona ng ating Pangulo. Kaya ngayong araw pa lang ito, nilalakad nila yung death certificate para mailibing na. Makakaapelido lang. Detalye ng balitang zero billing sa DOH Hospital. Magandang balita ito, Nelson. Galing ako sa San Lazaro Hospital. Ang ganda ng parang ganyan. Walang dagdag na mga billing. Kasi sa ibang mga hospital, may mga dagdag na billing. Pero nakakatawa, Nelson, nakagat ako ng anak ng pusa ni Nida Godino. Pumunta ako nung nakarang Martes, injection, tatlo sa una, at pangalawa yung huli sa hita. Kaya nakaalis ako.
Dumating ako sa San Lazaro nung Martes, alas 2 ng hapon o alas 3, nakauwi ako. Madaling araw na, alas 12:15 na ng madaling araw ng Miyerkules. Oo. At ang binayaran kong bill, alam mo kung magkano? Yung mga kasabay kong tatlo, yung isa 7 pesos yung isa 12 pesos, ako, yung pinakamataas 24 pesos. Kaya pag kayo nakagat ng inyong pusa, ng inyong aso, pumunta lang po kayo sa San Lazaro at ma-injectionan po kayo, pipila mo na kayo doon sa emergency room. Tapos, sa susunod na araw, lilipat kayo. Si Nelson kakagatin ko para makarating dito. Nagagamot din si Nelson sa kagat ng aso o pusa. Hindi ka na kailangan pumunta sa San Lazaro. Eto, pakinggan natin ang balitang ginawa ni Gemma Garcia. Balitang pambansa, zero billing sa DOH Hospital. Aba, maganda ito. At alam mo pa, Nelson, bago ko makalimutan, kapag nag-MRT ka ngayon, pag nag-LRT ka, may libreng merong discount. Samantala, report tayo mula kay Jerry Kamsali. Tanggapin natin ang kanyang report. Jerry Kamsali, go ahead sa iyong report. Jerry? Yes, narito ang balita. Romualdez mananatiling speaker, 34 salon, nag-walk out. Mananatiling speaker ng House of Representatives, elected Representative Martin Romualdez, matapos na makakuha ng 269 na boto bago nagbutuhan para sa speakership, ay nag-walk out ang Davao legislator na sa pangunguna ni Representative Paulo Duterte, anak ni Representative Omar Duterte, Davao 2nd District, pinsa ni PP Party List Carol Duterte at 3rd District Representative Isidro Ongak. Sa kanyang Facebook page ay sinasabi ni Pulong na I did not vote for speaker and I did not join the so-called minority because I refuse to take part in a political circus that has long forgotten who it is supposed to serve, the Filipino people. Bagamat hindi nag-walk out, ay nag-abstain naman ang may 30 mambabatas o 30 mambabatas kabilang si Bacol City Representative Albi Benitez na nagsabing I will not vote for Martin Romualdez as Speaker of the House. I believe our chamber needs a leader who will stand firmly behind President Bongbong Marcos, not fall him down, and can help unite the nation behind this vision for the country. Nag-abstain din sina dating minority leader Marcelino Libanan ng 4-piece party list, Paulo Marcolita ng Sagip party list, ang mga nasa Akbayan at Teachers at Kabataan party list maging sina Cebu Representative Cutie Delmar at Duque Prasco at si ML party list at dating Justice Secretary Laila de Lima. CCN News, ito yung CCN News 606 Jerry Kamsali nag-uulat sa CCN News Filipino News. Kaibigan, ang report ni Jerry Kamsali mula sa Kamara o ba mula sa Kongreso. Galing ng ano. Naalala ko lang kanina pinabanggit sa akin yung birthday ni Dante Marcoleta, yung bagong senador natin. Birthday niya ngayon. Tuloy pala yung Sagip Party List, yung si Carlo Marcoleta naman ang nakaupo. Kaya meron tayong senador na Dante Marcoleta, meron din tayong congressman na Carlo Marcoleta. Galing Nagatid sa ating oras, ganap ng alas 4:27 ng hapon, 4:27 p.m., araw ng Tuesday, July 29, 2025. Detalye ng balitang zero billing sa DOH Hospital. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala nang babayaran sa mga ospital ng Department of Health o DOH
ang mga pasyente, hindi po lahat ng ospital, yung member lang po ng DOH. Sa ika-4 na State of the Nation address, yung mga kapatid natin sa nabuhay Nelson na iba sabi sa akin ni Pepito Zamora Guerrero, ang basa daw dyan pag SONA, hindi address, kundi address. Ayan. Sa ika-4 na State of the Nation address, o SONA ng Pangulo, sinabi nito na zero balance billing na sa mga ospital ng DOH dahil sasagutin na ng gobyerno ang lahat ng gastusin ng mga Pilipino rito. Itutuloy na po natin ang zero balance billing, libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH sa ospital, wala nang babayaran ng pasyente dahil bayad na ang bill ninyo, sinabi ni Marcos. O ulitin ko, wala nang kailangang bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo, giit pa ni Marcos. Nakikipagtulungan na niya siya sa DOJ o Department of Justice para sa budget at pagpapaganda ng healthcare system ng bansa. Galing, no? Sa iba pang balita, kunin ko yung hawak ni Jerry Camsali na pahayagan natin para mabasa ko yung mga karagdagan nating mga detalye. Dito tayo muna sa balitang dito. 2 piso bawat kilo ng bigas. Dito tayo sa balitang bansa, 20 pesos per kilo ng bigas ilulunsad na nationwide. Ang balita mula sa panulat ni Malu Escudero. Ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA na palalawakin ang 20 pesos rice program sa buong bansa. Ayon kay Marcos, naglaan ang gobyerno ng 113 billion pesos para sa palawakin ng programa kaya malapit nang mabili ang bigas sa halagang 20 pesos kada kilo o bawat kilo sa mga kadiwa store sa buong bansa. Sinabi rin ni Marcos na ang 20 pesos kada o bawat kilo ng bigas na programa na ay inulunsad sa mga lalawigan tulad ng Pangasinan, Cavite, Occidental Mindoro, Cebu, Bacolod, Guimaras, Siquijoro at Davao del Sur. Dahil sa inila ang pondo ay mapapalakas ang programa ng Department of Agriculture sa pamagitan ng daang-daang kadiwa stores at centers sa iba pang lokal na pamahalaan. Kasalukuyang nagbebenta ang gobyerno ng 2 piso per kilo ng bigas sa ilang marginalized sectors, kabilang ang mga persons with disability o DPWH ka dyan, PWDs, solo parents, 4-piece beneficiaries at senior citizens. Ang 2 piso kada kilo o 20 piso per kilo ng bigas ay isa sa ipinangako ni Marcos sa kanyang pinakaunang SONA. Nagkatotoo yan, hindi hanggang pangako lang. Samantala, nagkatid sa ating orasan, ganap ng alas 4:31 ng hapon, araw ng Martes, Hulyo 29, 2025. Dakuan natin ang bahaging, yung bahaging, dito na tayo. Sa ngayong araw nito, wala sa panulat ni Fernando B. Castro, balik ganita sa kasaysayan ng ating bansa. Ano ba yung naganap noong Hunyo 29, 2006, sinabi ng Department of Education o DepEd na magsasagawa sila ng survey sa mga education stakeholders o sa paglilipat ng school opening sa Setyembre imbis sa Hunyo o from September gagawing June. Ang paglilipat ay may kaugnayan sa naranasang pananalasa ng bagyo at pagbaha na apektado ang mga mag-aaral. Ayan. Balik gunita sa kasaysayan ng ating bansa. Dako tayo sa iba pang balita. Balitang probinsya naman tayo. Balitang pambansa pa rin. Dito tayo. Ayan. Tuloy lang. Dito tayo sa ayan. Sabongero tayo. Balikan natin yung balitang Sabongero. Ang balitang ito ay mula sa panulat ni Gemma Garcia. Hahabuling utak.
o hahabulin utak mga sangkot sa missing Sabongeros. Detalye ng balitang iyan. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mananagot ang utak at sindikato na sangkot sa pagkawala ng mga sabongero maging ito man ay opisyal o sibilyan. Ang pahayag ay ginawa ng Pangulo sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA. Ayon kay Marcos, nagtutulungan ang buong pamahalaan para lutasin ang mga kaso ng mga nawawala dahil sa walang pakundangan na kagagawa ng mga sindikato sa likod ng madilim na mundo ng sabungan, maging sila man ay malakas, mabigat o mayaman, sibilyan o opisyal. Ahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, sibilyan man o opisyal. Kahit malakas, mabigat, mayaman, hindi mangingibabaw sa batas, pahayag pa ni Pangulong Marcos. Higit sa lahat ay pararamdam niya sa mga salari ng bigat ng parusa sa karumal-dumal na krimen sa mga ito. Siniguro rin ni Marcos na patuloy ang puwersa ng kapulisan na nagbabantay at rumoronda para sa mga nararamdaman ng taong bayan at re-responde sa tawag ng tungkulin sa loob ng 5 minuto. 5 minutes lang, Nelson, dadating na yung mga pulis sa kabila niya ng pagbaba ng krimen sa bansa. Nakuha natin agad ang balitang eto. Yung ngayong araw nito, mula pa rin sa panulat ni Fernando B. Castro, balik ko nito sa kasaysayan ng ating bansa. Ano ba yung naganap? Balik ko nito na ito sa kasaysayan ng ibang bansa. Ano ba yung naganap noong Hulyo 29, 1858? Yung mga alam mo, Nelson, yung mga millennial nating anak, hindi na kayang banggitin yung salitang 1858. Kaya gagawin natin, padadalhin natin sa English. July 29, 1858, ano yung naganap? Hinayaan ng Japanese government na manirahan kahit saang lugar sa Japan ang mga Amerikano. Dumating pala sa puntong yun, Nelson, ano? Kapag may mga Amerikano sa Japan noong 1858, July 29, sabi ng mga Hapon, sige, tumira ka dyan kung saan nyo gusto. Ang ganda, ano? Siguro noong mga panahon na yun, ginagalang na nila yung mga Amerikano. Dahil sa natalo sila ng Amerikano, Oo. Dito tayo sa ilang pang mga balita. Hanapin natin yung mga balita pa natin. Dito tayo sa... ito yung report kanina ni Jerry Camsali ito. Romualdez muling nahalal na speaker. Nagpasa natin yan kasi report na kanina ni Jerry Camsali yan. Dito naman tayo sa iba pang balita. Dagdagan muna natin ang ating balik gunita sa kasaysayan ng ating bansa habang hinahanap natin ang iba pa nating mga iba balita. Philippine Standard Time, ganap ng alas 4:34 ng hapon. Patuloy pa rin kayo nakasubaybay sa programang tayo maglakbay pang Martes na edisyon. Ngayong hapon ito ng Martes, Hulyo 29, 2025. Dito muna tayo sa palaro. Ayan. Suporta ng online gambling industry sa PS Sports, binigyan diin. Sa gitna ng matinding pagbatikos sa kinakaharap ng online gambling industry, hinggil sa mga panawagan para sa total ban ng mga compliant operator ay nakiisa sa pagdepensa sa pagsusulong sa pinakamahigpit na regulasyon. Ibinida ng mga industry stakeholder ang papel na ginagampanan ng sektor sa pagtulong sa pondo para sa social programs ng pamahalaan at suporta para sa national sports development, partikular sa pag-sponsor sa paghahanda ng mga Pinoy athlete, ang mga Pilipinong atleta sa international competition. Binigyan din ni Cynthia Carreon, presidente ng Gymnastic Association of the Philippines at manager ng Olympic gold medalist Carlos Yolo, ang kahalagahan ng corporate sponsorship sa pagpapanatili ng mga elite sports program. Binanggit niya ang mga compliant companies tulad ng DJ Plus at Interactive Corporation na malaki ang naitulong sa pagsasanay at pag-unlad ng mga atleta kabilang si Yolo. Without sponsor including those from the online gaming sector, we would not have to necessary resources for training, travel, and competition, sabi ni Carreon. Their support plays a key role in allowing an athletes to represent the country on the world stage, aniya pa. Sa kabila ng masusing pagsusuri at mga panawagan mula sa mga mambabatas at iba pang sektor na ipagbawal
o paigtingin ang regulasyon, nananatiling matatag ang industriya sa patuloy nitong pagbibigay ng suporta sa iba't ibang kampanya ng national sports. Ang mga atleta tulad ni Emer Marcial, Scotty Thompson at Yolo ay nakatanggap ng suporta sa bahagi na ay nagbula sa kita mula sa online gaming. Kabilang sa mga tulong nito ay ang gastos para sa coaching, nutrition, pagsasanay sa ibang bansa at mga international competition. Matapos ang kanyang panalo sa Olympic noong Agosto 2024, kinilala ni Yolo ang malaking ambag ng private sector partner sa kanyang tagumpay sa isang press conference. Ipinaliwanag ni Caraone na siya ring chair ng Philippine Retirement Authority at may mga posisyon sa International Gymnastics Organization na ang pondo mula sa gaming industry ang pumupunan sa kakulangan ng public sports financing. This industry contributes billions through corporate social responsibility program. A portion of the directly support sports where government budgets often fall short aniya. Bukod sa pagsuporta sa elite athletes, ang gaming revenues ay napaulat na sumuporta sa national tournaments, grassroots, leagues, at iba pang development program na naglalayong makatuklas at habulin o hubugin ang future talent. Habang naghahanda ang national team para sa mga darating na international competitions, nanawagan si Caraone at ang iba pang sports officials para sa mas balancing approach sa mga talakayan sa online gaming regulation. Regulations can be improved where necessary, but it is also important to recognize the positive contributions made by legal compliant operators ani Caraone. Philippine Standard Time, ganap ng alas 4:39 ng hapon. Ubusin ko na agad ito yung mga balik-gunita sa kasaysayan ng ibang bansa bago tayo maubusan ng oras. Ano ba yung naganap noong Hulyo 29, 1874 o June 29, 1874 na imbento ni Major Walter Compton Winfield ang portable tennis court. Anong araw pala, ang mga tennis court ay puro kumaga sa court, covered court. Ayan, ngayon, pero nagkaroon ng portable tennis court. Balik-gunita sa kasaysayan ng ibang bansa. Ubusin ko na itong balik-gunita sa kasaysayan ng ibang bansa mula sa panulat ni Fernando de Castro kung ano yung naganap ngayong araw nito. Hulyo 29, 1890 o July 29, 1890, ipinanganak ang painter na si Vincent van Gogh. Isa sa sumikat niyang painting ay ang Starry Starry Night. Kanta ni Nelson Indicio to eh. Starry Starry Night. July o Hulyo 29, 1928, July 29, 1928, ipinalabas ang sa unang pagkakataon ang cartoons na Steamboat Willie. Nung bata si Nelson, paborito niyang panoorin itong cartoons na to eh. Steamboat Willie, kung saan unang lumabas si Mickey Mouse. At tawa si Nelson, pag si Mickey Mouse tumatakbo eh. Hinahabol niya yung daga. Hulyo 29, 1947 o July 29, 1949, unang ginamit ang ENIAC o ENIAC, kauna-unahang digital computer. 1947 lang pala yan, digital computer. At yung dalawang huling balik-gunita sa kasaysayan ng ibang bansa para sa mga kapatid nating Katoliko. Ano ba yung naganap noong Hulyo 29, 1968? Si Nelson Indicio, Katoliko ito eh. Nagsisimba ito sa Quiapo eh. July 29, 1968, nanindigan si Pope Paul IV laban sa artificial birth control. Bawal daw yung artificial birth control. At yung huling balik-gunita sa kasaysayan ng ating bansa o ngayong araw nito mula sa panulat ni Fernando de Castro, ano yung naganap noong Hulyo 29, 1981 o July 29, 1981, ikinasal sina Lady Diana Spencer at Prince Charles. Ang basa ng iba, Charles yata. Basahin ko na agad yung kasabihan ngayong araw nito. Ito, pakinggan mo Nelson. Walang seguridad ang sinuman sa mundong ito. Hindi nakakasiguro ang tao sa kanyang buhay sa mundong ito.
Ngunit, datapwat, subalit, ngunit, merong mga oportunidad. Kung wala kang seguridad, meron ka namang oportunidad. Ang ganda, ano? Balik, ganita, sa kasaysayan ng ating bansa, inauna, o ngayong araw nito, at yung uli kasabihan ngayong araw na ito. Balitang sports naman tayo. Sa oras nating natitirang alas 4:43 na ng hapon, balitang palaro tayo, Victorelo, Sibak, Tenorio Pinalit. Sino yan? Isang 8-time PBA champion, point guard, 4-time, 4 na beses, finals MVP, 1-time best player of the conference winner, 2010, most improved player of 2024, comeback player of the year. Ito ang mga kredensyal na dadalhin ni Lewis Alfred Tenorio bilang bagong head coach ng Magnolia. Nelson, may bagong coach yung Magnolia, si Lewis, tama ba basa ko? Lewis Alfred Tenorio bilang bagong head coach ng team ng Magnolia. Kinumpirma kahapon ng hotspot ang paghirang sa 41 anyos o 41 taong gulang na playing assistant coach ng Barangay Ginebra bilang kapalit ni Chito Victorero. Hindi na si Chito Victorero yung coach ng Magnolia. Tampok sa huling season si Tenorio bilang player ng ang pagkatid niya sa Gen Kings sa Crucial na panalo sa Game 6 kontra sa nagharing San Miguel Bearmen sa Season 49 PBA Philippine Cup Semifinals Series. Bukod sa pagiging kanang kamay ni two-time PBA Grand Slam na champion Coach Tim Cone sa Ginebra at sa Gilas, Pilipinas, assistant coach din si Tenorio sa Letra Knight sa NCAA o AA. Mentor din ang produkto ng Sunbeda Red Cubs at Ateneo Blue Eagles ng Gilas Pilipinas Youth Team na nagkampiyon sa FIBA U18 SABA qualifiers noong Mayo. Si Tenorio ang number 4 over pick ng San Miguel sa 2006 PBA Rocket Drop bago dinala sa Alaska noong 2008 kung saan niya kasama si Cone hanggang sa Ginebra simula noong taong 2015. Sa pagmando ni Tenorio sa Magnolia ay hawakan niya sina veterans guard Mark Baroka at Paul Lee at big man Ian Sanggalang at Rapi Rebes. Samantala, nagtapos naman ang siyam na taong pamamahala ng 49 anyos na si Victorero sa hotspot na naihatid niya sa 2018 Governor's Cup Championship. Matapos ito, ay 3 beses minala si Victorino na muling nabigyan ng corona ang Magnolia. Ito ay kontra sa San Miguel noong 2019 Philippine Cup, sa TNT Tropang Giga noong 2020 Philippine Cup at sa Bearman sa 2020 to 2024 Commissioner Cup. Dahil dito ay maraming hotshot fans ang humiling nasibakin si Victorino sa kanyang pesto. At muli, sa pangalan po ng ating executive producer si Mr. Mads Panglima, ako po ang inyong lingkod, Reden Oro, dito pa rin sa programang Tayo Maglakbay pang Martes na edisyon. Philippine Standard Time, ganap ng alas 4:46 ng hapon. Sa wala ng ating CCN, FBI, Central Communication Network Incorporated, pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan, CCN News Filipino News Channel TV 83.